Isang magandang araw sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Narito na naman ang inyong lingkod, handang magbahagi ng isang kwentong sasalamin sa mga pagsubok at tagumpay ng puso. Sabi nila, ang pagsasama raw ng mag-asawa ay parang isang sayaw. Kailangang maging magkabagay ang ritmo at may tiwala sa bawat hakbang. Ngunit paano kung sa bawat indak, mayroong ibang kamay na pilit na sumasali, ginugulo ang himig, at unti-unting sinisira ang tiwalang matagal nang iningatan. Ating pakinggan ang kwento ni Liwayway. Gabi na at mahimbing na ang tulog ni Hangin sa kanilang kama. Tanging ang marahang paghilik nito at ang ugong ng aircon ang gumagawa ng ingay sa kanilang silid sa distrito Kanlungan, ngunit para kay Liwayway, ang katahimikan ay nakabibingi. Nakatitig siya sa screen ng kanyang laptop at ang bawat pagtibok ng kanyang puso ay isang malakas na dagundong sa kanyang dibdib. Isang email. Isang simpleng email notification mula sa bangko ang unti-unting gumuguho sa mundong matagal na niyang pinipilit buuin. Credit card transaction alert. Amount: tab $75,000 merchant. Manila's finest jewels, nanlamig ang mga kamay ni Liwayway. 75,000 piso? Sa isang iglap, parang kinapos siya ng hininga. Imposible. Hindi siya lumabas ng bahay para mamili. Ang tanging pinagamitan niya ng credit card sa buong linggong ito ay para sa kanilang lingguhang grocery. At malayo iyon sa halagang ito. Dahan-dahan niyang sinulyapan ang kanyang asawa. Mahimbing ang tulog ni Hangin. Walang kamalay-malay sa bagyong namumuo sa loob ng dibdib ni Liwayway. Sa loob ng 5 taon nilang pagsasama, ito ang larawang laging nakikita ni Liwayway, isang lalaking payapa, habang siya naman ang laging puyat sa pag-aalala, sa pag-iisip at sa pagbabudget. Muling bumalik sa kanyang alaala ang hapunan kanina lamang. Ang eksenang paulit-ulit na lang na nangyayari na para bang isang sirang plaka. Nakahain na ang paborito ni Hangin, sinigang na baboy. Pinaghirapan yon ni Liwayway pagkatapos ng mahabang araw sa trabaho bilang isang accountant. Ngunit nang humigop ng sabaw si Aling Amora, ang biyenan niya, agad na kumunot ang noo nito. Masyadong maasim, Liwayway. Sabi nito, hindi man lang tumitingin sa kanya. Sayang ang sahog, dapat tinimplahan mo ng tama. Hindi umimik si Liwayway. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang kutsara sa ilalim ng mesa. Sa tabi niya, si Hangin ay nagpatuloy lang sa pagkain na parang walang narinig. Pagkatapos ng hapunan, gaya ng dati tuwing araw ng sahod, inilabas ni Hangin ang kanyang pay envelope. Walang alinlangan, iniabot niya ito ng buo sa kanyang ina. Si Aling Amora naman, sa harap mismo ni Liwayway, ay maingat na binilang ang pera. Pagkatapos ay kumuha ito ng ilang pirasong 1,000 at iniabot pabalik kay Hangin. "Oh, heto ang baon mo para sa 1 linggo," sabi ni Aling Amora na parang isang batang pinagkakalooban ng allowance. "Tipirin mo yan ha, mahirap na ang buhay ngayon." Tumangulang si Hangin. "Opo, Nay." Ni hindi man lang niya nagawang sulyapan ng asawa na tahimik na nagmamasid sa buong sandali. Habang nagliligpit ng pinagkainan si Liwayway, naririnig niya ang bulungan ng mag-ina sa sala. Pinaplano ni Aling Amora ang pagpapapalit ng mga tiles sa kanilang banyo. Isang proyektong hindi naman kailangan pero matagal nang gusto ng matanda. At si Hangin, gaya ng dati, ay sang-ayon lang sa lahat. "Sige po, Nay. Kayo po ang mas nakakaalam." Walang pagtutol. Walang pagsasaalang-alang sa opinyon niya bilang asawa. Ang sahod ni Hangin, na mas malaki kaysa sa kanya, ay parang hindi nila pera. Pera iyon ni Aling Amora. Ang sahod lang ni Liwayway, ang tanging sa kanila, ang pambayad ng kuryente, tubig, internet, at ang pambili ng pagkain na sa huli ay pupunahin lang din naman. Ngayon, habang nakatitig sa nakakagulat na email, unti-unting nabubuo ang katotohanan sa isip ni Liwayway. Isang katotohanang masakit
nakakagalit, at nakakapanghina. Maingat niyang ginalaw ang mouse at ni-click ang detalye ng transaksyon. Naroon ang oras ng pagbili, 3:00 ng hapon, oras na pareho silang nasa trabaho ni Hangin. Ngunit alam niya kung sino ang laging nasa mall sa mga oras na yon para makipagkita sa mga amiga nito. Muli, napatingin siya sa natutulog na si Hangin, ang lalaking pinangakuan niyang makasama habang buhay. Ang lalaking dapat sana ay kanyang katuwang at kakampi. Ngunit sa gabing ito, sa harap ng isang transaksyong hindi niya ginawa, naramdaman ni Liwayway na nag-iisa siya. Hinawakan niya ang kanyang nanginginig na kamay. Ang pagtitimpi na matagal na niyang baon-baon ay unti-unti nang napupuno. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang tanong ang namutawi sa kanyang mga labi. Sinabi niya ito sa isang mahinang bulong na puno ng sakit at pangamba. Sino ang gumawa nito? Hindi nakatulog si Liwayway ng gabing iyon. Bawat paghilik ni Hangin ay parang insulto sa kanyang pandinig. Paano nagagawa ng asawa niyang matulog ng ganito kahimbing habang siya ay nilulunod ng mga tanong at ng bigat ng isang pagkakautang na hindi niya ginawa? Kinaumagahan, sinadya niyang gumising ng mas maaga. Nagtimpla siya ng kape at umupo sa kanilang maliit na mesa sa kusina. Hinintay niyang magising si Hangin. Nang lumabas ito mula sa kwarto, kinukusot pa ang mga mata. Ngumiti ito sa kanya. "Good morning, mahal," bati ni Hangin. Akmang hahalik sa kanyang pisngi. Ngunit umiling si Liwayway at iniwas ang kanyang mukha. Nawala ang ngiti ni Hangin. Napalitan ito ng pagtataka. "May problema ba?" tanong nito. Hindi sumagot si Liwayway. Sa halip, kinuha niya ang kanyang cellphone, binuksan ang email mula sa bangko, at inilapag ito sa harap ni Hangin. "Ano to?" Malamig na tanong ni Liwayway. Tiningnan ni Hangin ang screen. Nakita niya ang pangalan ng alahasan at ang halaga. Sa isang iglap, namutla siya. Nag-iwas siya ng tingin, hindi makatingin ng diretso sa mga mata ng asawa. "Hindi ko alam yan, Liway," sabi niya. Ngunit ang panginginig ng kanyang boses ay isang malinaw na pagtatapat. "Huwag kang magsinungaling, Hangin," giit ni Liwayway. Ang boses niya ay mahinahon, ngunit may diin. "Alam nating dalawa na iisa lang ang posibleng gumawa nito. Ibinigay mo ba ang credit card ko sa nanay mo?" Katahimikan. Si Hangin ay napayuko. Tinititigan ang kanyang mga kamay na nakapatong sa mesa. Ang katahimikang yon ay ang kumpirmasyong hinihintay ni Liwayway. Para sa importanteng bagay lang daw, Liway. Sa wakas ay sabi ni Hangin sa isang halos pabulong na tinig. May kailangan lang daw siyang asikasuhin. Ibabalik din daw niya agad. Isang tawang walang saya ang kumawala sa mga labi ni Liwayway. Importante? Isang gintong kwintas na nagkakahalaga ng 75,000. Importante ba yon, Jean? Samantalang ako, bawat sentimo ng sahod ko, kinukwenta ko para lang mapagkasya sa mga bayarin natin. Liway, kausapin natin si Mama. Sigurado akong may paliwanag siya, sabi ni Hangin. Natila ba ang ina pa rin niya ang solusyon at hindi ang problema? At parang dininig ng tadhana, bumukas ang pinto ng kanilang bahay at pumasok si Aling Amora, may dalang mainit na pandesal. Nakangiti ito, ngunit ang nangiting iyon ay nagyelo nang makita ang tensyon sa pagitan ng mag-asawa. "Anong nangyayari dito? Ang aga-aga. Nakasimangot kayo," masiglang tanong nito. At doon, sa leeg ng kanyang biyanan, nakita ni Liwayway ang sagot. Kumikinang, nagniningning. Ang gintong kwintas. Isang makapal na kadena na sumisigaw ng karangyaan, isang karangyaang isinampal sa mukha ni Liwayway na pinunduhan ng kanyang sariling pangalan at pinaghirapan. Tumayo si Liwayway. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay napalitan ng isang matatag na galit. "Magandang umaga po, Nay," sabi ni Liwayway. Ang bawat salita ay may bahid ng sarkasmo. "Ang ganda naman po ng bago ninyong kwintas. Mukhang mamahalin."
Napahawak si Aling Amora sa kwintas, ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Aba, syempre, regalo sa akin ng anak ko. Karapatan ko naman sigurong tumanggap ng magagandang bagay, hindi ba? Regalo po galing sa anak ninyo, pag-uulit ni Liwayway. Pero binayaran gamit ang credit card ko. Nang walang paalam, nagulat si Hangin sa direktang pagharap ni Liwayway. Liway, wag dito. Ngunit hindi na siya pinansin ni Liwayway. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Aling Amora, na ngayon ay nagbago na ang ekspresyon. Wala na ang nangiti, napalitan ito ng pagmamatas. At ano naman ngayon? Mataray na sagot ni Aling Amora. Pera pa rin yun ng anak ko. Asawa ka lang. Ako ang ina. Karapatan ko ito. Utang na loob mo pa nga sa akin at pinayagan kitang pakasalan ng anak ko. Ang mga salitang iyon ay parang isang malakas na sampal. Asawa ka lang. Paulit-ulit itong umalingaw-ngaw sa isip ni Liwayway. 5 taon ng pagtitiis, ng pag-unawa, ng pagsasakripisyo. Lahat ay binuod sa 2 salitang iyon. Hindi na napigilan ni Liwayway ang sarili. Ina po kayo, pero ako po ang asawa. Ako ang kahati niya sa lahat ng responsibilidad. Ako ang puyat sa pag-iisip kung paano pagkakasyahin ang pera habang kayo, Nay, ay walang ginawa, kundi gastusin ito na parang walang bukas. Tapos na po ako sa pag-intindi. Humarap siya kay Hangin, na ngayon ay nakatayo sa pagitan nilang dalawa, litong-lito at walang masabi. Ang puso ni Liwayway ay nadurog para sa lalaking minahal niya, ngunit ang galit at pagkadismaya ay mas matindi. Pumili ka, Jean, sabi ni Liwayway. Ang boses niya ay basag ngunit puno ng desisyon. Ang kinabukasan natin o ang pitaka ng ina mo. Nagulat si Hangin. Liway, ano bang sinasabi mo? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Liwayway. Ang sinasabi ko, Hangin, ay tapos na ako. Tapos na akong magpanggap na normal ang lahat. Tapos na akong maging pangalawa sa sarili nating pamamahay. Tinaas niya ang kanyang kamay, itinuro ang kumikinang na kwintas sa leeg ng biyanan. Hindi lang ito tungkol sa alahas, Jean. Tungkol ito sa respeto. Tungkol ito sa kung sino ba talaga ang partner mo sa buhay na ito. Bago pa man makasagot si Hangin, isang matinis na tawa ang narinig nila mula kay Aling Amora. Naririnig mo ba ang sarili mo, Liwayway? Anong drama yan? Tinatakot mo ba ang anak ko? Humarap ito kay Hangin. Ang mukha ay puno ng pagkukunwaring awa. Tingnan mo, anak. Sinasaktan ka niya. Pinapipili ka niya pagkatapos ng lahat ng sakripisyo ko para sa'yo. Nilingon ni Liwayway si Hangin, naghihintay, nagbabaka sakali. Ngunit ang nakita niya sa mga mata ng kanyang asawa ay hindi paninindigan. Nakita niya ang pagkalito, ang takot, ang tingin ng isang lalaking hindi alam kung paano tumayo sa sarili niyang mga paa. Tumingin si Hangin sa ina. Pagkatapos ay sa kanya, ang mga mata nito'y nagmamakaawa. Nagmamakaawa na si Liwayway na lang ulit ang umintindi. At sa sandaling iyon, alam na ni Liwayway ang sagot. Hindi na siya nagsalita pa. Tinalikuran niya silang dalawa. Ang bawat hakbang niya patungo sa kanilang silid ay mabigat, ngunit may kasamang kalinawan. Ito na yon, ang dulo. Narinig niya ang pagsunod ni Hangin. Liway, sandali. Mag-usap tayo ng maayos. Ngunit hindi siya lumingon. Binuksan niya ang pinto ng kwarto. Sa ilalim ng kama, hinila niya palabas ang isang itim na maleta na matagal nang hindi nagagamit. Sa isang malakas na kalabog, ipinatong niya ito sa ibabaw ng kama. Ang maleta ay walang laman. Katulad ng mga pangako ni Hangin sa kanya. Katulad ng pakiramdam niya sa loob ng tahanang ito. Nakatayo si Hangin sa may pintuan, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Anong ginagawa mo? Aalis ka ba? Dahan-dahang humarap si Liwayway. Wala nang luha sa kanyang mga mata. Wala nang bahid ng pakiusap. Ang naroon na lamang ay isang malamig at matigas na determinasyon. Tinitigan niya ang kanyang asawa
ang lalaking minahal niya nang higit pa sa kanyang sarili. Bibigyan kita ng 2 araw, Hangin, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado at nakakakilabot. 2 araw para ayusin ito. Ibalik mo sa akin ang perang kinuha ng ina mo. At simula ngayon, ang sahod mo ay sa atin, hindi sa kanya. 2 araw para patunayan mo sa akin na ako ang asawa mo, hindi ang alalay ninyong dalawa. Humakbang siya palapit kay Hangin. Ang mga mata nila'y nagkatitigan. Kung pagkatapos ng 2 araw ay wala kang ginawa, pagpapatuloy niya, itong maletang ito, pupunuin ko. At sa pag-alis ko sa bahay na to, Hangin, hinding-hindi na ako lilingon pa. Lumipas ang 2 araw na parang isang walang katapusang paghihintay. Ang bahay sa Distrito Kanlungan ay napuno ng isang mabigat at nakabibinging katahimikan. Walang nag-uusap. Bawat isa ay kumikilos na parang may dinadalang sariling ulap sa ibabaw ng kanilang mga ulo. Ang maletang nakabukas sa ibabaw ng kama ay isang paalala sa ultimatum na binitiwan ni Liwayway. Isang bombang naghihintay ng oras ng pagsabog. Si Liwayway ay hindi na umimik. Nagpatuloy siya sa kanyang mga gawain, nagluto, naglinis, naghanda para sa trabaho. Ngunit ang kanyang mga kilos ay mekanikal, walang buhay. Ang kanyang mga mata ay laging nagmamasid, naghihintay. Hindi na siya umaasa. Tinitingnan na lang niya kung ang huling hibla ng kanyang tiwala ay mapapatid na ng tuluyan. Sa ikalawang gabi, habang nagtutupi siya ng mga damit sa kwarto, narinig niya ang mahihinang boses mula sa sala. Dahan-dahan siyang lumapit sa bahagyang nakabukas na pinto. Nandoon si Hangin at si Aling Amora. Sa wakas, kinakausap na ng kanyang asawa ang ina nito. Isang bahagi ng puso niya ang gustong umasa. Nay, kailangan po nating isauli ang kwintas. Narinig niyang sabi ni Hangin. Ang boses ay nanginginig. Nagagalit na po si Liwayway. Aalis na daw po siya. Isang malakas na pagsinghap ang narinig niya mula kay Aling Amora. At maniniwala ka sa kanya? Tinatakot ka lang niya, anak. Ganyan ang mga babaeng materyosa. Kapag hindi nakuha ang gusto, magbabanta. Pero nay, malaki po ang utang. Credit card po niya ang ginamit ninyo. At ano, hindi ba't pera mo rin naman yon? Pera ng anak ko? Biglang nagbago ang tono ni Aling Amora. Mula sa pagiging mataray, ito'y naging boses ng isang biktima. Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo ko sa'yo, pinalaki kita. Inalagaan. Ito ang igaganti mo sa akin? Ipagpapalit mo ako sa babaeng yan. Aray, ang dibdib ko. Inaatake na naman yata ako sa puso. Narinig ni Liwayway ang pag-aalala sa boses ni Hangin. Naku, nay, wag po kayong mag-isip ng ganyan. Heto po, uminom po kayo ng tubig. Sige na po, naitahan na. Hindi ko po kayo pababayaan. Napapikit ng mariin si Liwayway. Doon, sa likod ng pintuan, gumuho ang anumang natitirang pag-asa sa kanyang puso. Hindi ito isang pag-uusap, isa itong spektakel. At sa entabladong yon, ang kanyang asawa ay hindi ang bida. Isa lamang itong tau-tauhang desusi na pinapaikot-ikot ng ina nito. Ilang sandali pa, pumasok si Hangin sa kwarto. Ang mukha niya ay puno ng pagod at pagkatalo. Tumingin siya sa maleta. Pagkatapos ay kay Liwayway. Liway! Panimula niya. Ang boses ay pagod na pagod. Hindi sumagot si Liwayway. Hinintay lang niya ang mga salitang alam na niyang darating. Lumapit si Hangin. Ang mga matay puno ng pakiusap. Hindi ko kayang saktan si Mama, Liway. Alam mo namang may sakit sa puso yon. Baka kung ano ang mangyari sa kanya. Intindihin mo sana. Intindihin mo sana ang mga salitang yon. Ang mga salitang paulit-ulit niyang narinig sa loob ng 5 taon. Walang luhang pumatak mula sa mga mata ni Liwayway. Manhid na siya. Tumangulang siya ng dahan-dahan, isang pagtanggap sa katotohanang matagal na niyang tinatakasan. Sa huli, hindi siya ang pinili, hindi ang kanilang kinabukasan, kundi ang nakaraan
Napilit na ayaw bumitaw kay hangin. Hindi na siya nagsalita. Sa harap ng kanyang naguguluhang asawa, sinimulan niyang kunin ang kanyang mga damit mula sa aparador. Isa-isa, maingat niyang tiniklop ang mga ito at inilagay sa loob ng maleta. Bawat damit ay isang alaala na kanyang itinatabi. Bawat tiklop ay isang pagpapaalam. Liway, anong ginagawa mo? Please! Huwag ganito. Mag-usap pa tayo. Pagmamakaawa ni Hangin, hinawakan siya nito sa braso. Ngunit marahan niyang inalis ang kamay nito. Tapos na tayong mag-usap, Jean. Kagabi pa. Narinig ko kayo. Sabi niya sa isang boses na walang emosyon. Nang mapuno ang maleta, isinara niya ito. Ang tunog ng zipper ay parang isang pinal na hatol sa kanilang pagsasama. Hinigit niya ang handle ng maleta at nagsimulang maglakad. Napatigil si Hangin sa kanyang daraanan. Isang buhay na hadlang. Liway, please. Tinitigan niya ito sa mga mata sa huling pagkakataon. Walang galit. Tanging isang malawak at malalim na kalungkutan. Sana dumating ang araw na piliin mo naman ang sarili mo, sabi niya, at nilampasan niya ito. Paglabas niya ng kwarto, nakita niya si Aling Amora na nakatayo sa sala. Nakahalukip-kip, may isang mapanuyang ngiti sa mga labi. Ngunit hindi na siya apektado, hindi na niya ito pinansin. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Hila-hila ang maleta na gumagawa ng ingay sa sahig. Binuksan niya ang pinto at lumabas. Hindi siya lumingon. Nang makasakay siya sa isang taxi, doon nagsimulang bumuhos ang ulan na parang nakikidalamhati sa kanya. Sa bawat patak sa salamin ng sasakyan, isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Nag-vibrate ang kanyang cellphone. Pangalan ni Hangin ang nasa screen. Tinitigan niya ito nang matagal bago niya ito pinindot para i-silent. Isinandal niya ang kanyang ulo sa bintana. Pinanood ang mga ilaw ng syudad na lumalabo dahil sa ulan at sa kanyang mga luha. Huminga siya ng malalim. Isang paghingang masakit, ngunit nagpapalaya. Ito ang unang hininga ng kanyang bagong simula. Ang unang gabi ng kalayaan ni Liwayway ay ginugol niya sa isang maliit na spare room sa apartment ng kanyang kaibigang si Rina. Malayo ito sa maluwag na master's bedroom na iniwan niya. Ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, nakahinga siya ng maluwag. Walang mabigat na presensya sa kabilang bahagi ng kama. Walang mga matang mapanuri sa bawat kilos niya. Ang tanging naroon ay ang katahimikan at ang kalayaang mag-isip. Ngunit kasama ng kalayaan ay ang katotohanan. Pagkagising niya kinaumagahan, ang unang bumungad sa kanya ay hindi ang pamilyar na amoy ng kapeng inihanda ni Hangin, kundi ang bigat ng realidad. Mag-isa na siya. At sa pagiging mag-isa, nangangahulugan ito na lahat ay kailangan niyang harapin ng mag-isa. Pagkatapos ng isang tasang kape kasama si Rina, na maingat na hindi nagtanong ng masyadong maraming detalye, nagpaalam si Liwayway. Kailangan niya ng lugar kung saan niya maaaring ayusin ang kanyang isip at ang kanyang magulong hinaharap. At iisa lang ang lugar na pumasok sa kanyang isip, ang Kapihan Sinag. Isang maliit na coffee shop na nakatago sa isang eskinita, malayo sa gulo ng syudad. Ito ang kanyang naging kanlungan sa mga panahong pakiramdam niya ay sasabog na siya. Ang amoy ng bagong giniling na kape at ang mahinang tunog ng jazz music ay palaging nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Umupo siya sa paborito niyang pwesto sa may bintana. Sa kanyang harapan, isang tasa ng mainit na Amerikano at ang kanyang pinakaiingatang sandata, ang kanyang lumang budget notebook. Dahan-dahan niyang binuklat ito. Ang bawat pahina ay testamento ng kanyang pagtitiis. Nakalista doon ang lahat, ang sahod niya, ang mga bayarin, ang maliit na perang natitira para sa kanilang dalawa ni Hangin. At ngayon, kailangan niyang burahin at baguhin ang lahat. Sa isang bagong pahina, isinulat niya ang kanyang sahod. Iyon lang, wala nang sahod ni Hangin na aasahan.
Mula sa halagang iyon, ibinawas niya ang posibleng upa sa isang maliit na apartment, ang bayad sa kuryente at tubig, pamasahe, at pagkain. Naramdaman niya ang paghapdi ng kanyang mga mata, ngunit pinigilan niyang tumulo ang luha. Tiningnan niya ang listahan ng kanyang mga personal na gastusin. Ang buwan ng subscription sa streaming service, kinansela niya. Ang paminsan-minsang pagbili ng bagong damit, tinanggal niya. Maging ang pagpapagupit ng buhok sa salon ay pinalitan niya ng DIY muna. Ang bawat pagguhit ng kanyang ballpen ay parang isang maliit na paghiwa sa kanyang puso. Ngunit kasabay ng sakit ay mayroong kakaibang pakiramdam ng lakas. Ito ang unang hakbang. Mahirap, masakit. Ngunit ito ay kanya, desisyon niya, kontrolado niya. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula kay Aida, ang katrabaho niya. From Aida. Liway, okay ka lang? Bigla ka daw nag-file ng emergency leave. May sakit ka ba? Nag-aalala kami. Napabuntong hininga si Liwayway. Ang trabaho. Isa pa yon sa mga kailangan niyang harapin. Anong sasabihin niya? Paano niya ipapaliwanag ang biglaang pagbabago sa kanyang buhay nang hindi isinasakripisyo ang kanyang profesionalismo? Samantala, sa bahay sa Distrito Kanlungan, ang katahimikan ay hindi nagdulot ng kapayapaan para kay Aling Amora. Sa halip, ito'y nagdulot ng pagkainip at pag-aalala. Wala nang mainit na pagkain sa lamesa pagsapit ng tanghali. Wala nang maayos at malinis na bahay. At higit sa lahat, ramdam na ramdam niya ang pagkawala ng sahod ni Liwayway na nagsisilbing pambalanse sa kanyang magastos na pamumuhay. Nagring ang kanyang cellphone, isang numerong hindi nakarehistro. Sinagot niya ito ng may pagkainis. Hello? Si Mrs. Amora de Leon po ba ito? Tanong ng isang matigas na boses sa kabilang linya. Tumatawag po kami mula sa collection agency. Mayroon po kayong 3 buwan nang hindi nababayarang utang kay Mrs. Diaz. Kung hindi niyo po ito mababayaran sa loob ng 1 linggo, mapipilitan na po kaming magsampa ng kaso. Nanlamig ang buong katawan ni Aling Amora. Ang utang niya sa Mahjong. Mabilis niyang ibinaba ang telepono. Ang kanyang paghinga ay mabigat. Kailangan niya ng pera, agad. Ang sahod ni Hangin ay hindi sapat para matakpan ang lahat. Sa gitna ng kanyang pagpapanik, isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Kinuha niya ang kanyang cellphone at binuksan ang Facebook. Hinanap niya ang pangalan ni Liwayway. Nang lumabas ang profile picture nito, isang nakangiting Liwayway nakuha sa Kapihan Sinag noong 1 taon. Isang madilim na plano ang nabuo sa kanyang isipan. Ang ngiting iyon, ang payapang mukhang iyon, sisirain niya ito. Kung hindi niya makukuha ang pera ni Liwayway, sisirain niya ang bagay na hindi mabibili ng pera, ang pangalan at dignidad nito. Tinitigan ni Aling Amora ang litrato. Ang kanyang mga mata ay nanliliit, puno ng isang masamang balak. Hindi ka mananalo sa akin, babae. Bulong niya sa kanyang sarili. Ang kanyang mga daliri ay nagsisimula ng mag-type. Pagkatapos ng ilang araw na paninirahan kay Rina, unti-unting sinusubukan ni Liwayway na ibalik sa normal ang kanyang buhay. Ang pagpasok sa trabaho ang nagsisilbi niyang meka. Sa loob ng opisina, sa harap ng mga numero at spreadsheet, pansamantala niyang nalilimutan ng gulo ng kanyang personal na buhay. Dito, siya si Liwayway Gatchalian, ang mahusay na accountant, hindi si Liwayway na bigong may bahay. Ngunit ang kapayapaang yon ay hindi nagtagal. Isang hapon, habang abala siya sa paghahanda ng isang financial report, lumapit ang katrabaho niyang si Aida. Ang karaniwang masiglang mukha nito ay napalitan ng pag-aalala. Liway. Panimula ni Aida. Tila nag-aalangang magsalita. May ipapakita ako sa'yo. Nakita lang din namin sa Facebook. Iniabot ni Aida ang kanyang cellphone. Naramdaman ni Liwayway ang pamilyar na panlalamig sa kanyang mga kamay. Dahan-dahan niyang kinuha ang telepono. At doon, sa screen,
Bumungad sa kanya ang isang post. Isang post mula kay Aling Amora. Walang pangalan, walang direktang akusasyon, ngunit alam ni Liwayway, bawat salita ay isang palasong nakatutok ng diretso sa kanyang puso. Ang post ay may kasamang litrato ni Hangin na kuha noong nakaraang taon. Mukha itong pagod galing sa trabaho. Ang caption ay puno ng pagkukunwaring awa at mali siya. Kawawa naman ang anak ko. Nagpapakahirap magtrabaho para maibigay ang lahat sa asawa, pero sa huli ay iniwan din. Ganyan talaga siguro kapag hindi na ibigay ang mga mamahaling luho sa katawan. Ang pag-ibig pala ngayon, nabibili na. A sad mom, mother's love will never fade. Pakiramdam ni Liwayway ay sinampal siya sa harap ng buong opisina. Ramdam niya ang mga matang nakatingin sa kanya, ang mga bulungang biglang humihina kapag siya'y napapatingin. Ang kanyang meka ay biglang naging isang kulungan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nag-scroll siya pababa. At ang mga komento ay mas masakit pa kaysa sa mismong post. Isang tita ni Hangin ang nag-comment, "Hala, totoo ba to, Amora? Gosh, stay strong sa inyo ng anak mo. Ipag-pray namin kayo." Isang dating kapitbahay. Ganyan talaga ang mga babae ngayon. Masyadong materyosa. Hindi na nakukontento. Isang kaibigan ni Aling Amora. "Nakita ko nga yang si Liwayway minsan sa mall. Mukhang suplada talaga. Hindi nakapagtataka." Bawat komento ay parang maliliit na punyal na tumutusok sa kanyang pagkatao. Mga taong walang alam sa kanyang mga sakripisyo. Mga taong walang ideya sa kanyang mga gabing puyat sa pag-aalala. Hinuhusgahan siya batay sa isang panig ng kwento. Isang kwentong binaluktot at nilagyan ng lason. Ang hiya ay parang isang makapal na kumot na bumalot sa kanya. Gusto niyang magtago, maglaho na lang bigla. Isinoli niya ang cellphone kay Aida. Pilit nang ngumiti. "Salamat sa pag-aalala, Aida. Okay lang ako." Ngunit alam nilang pareho na kasinungalingan iyon. Bumalik siya sa kanyang mesa, ngunit hindi na niya magawang mag-focus. Ang mga numero sa kanyang computer screen ay lumalabo. Ang tanging nakikita niya ay ang mga masasakit na salita mula sa Facebook post. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Kinuha niya ito. Umaasang si Rina lang ang nagmemensahe. Ngunit hindi. Isang pangalan ang lumitaw sa screen na nagpatigil sa kanyang paghinga. Hangin. Binuksan niya ang mensahe at ang natitirang piraso ng kanyang puso na umaasa pa rin ay tuluyan ng nadurog. From Hangin. "Liway, bakit hindi mo nalang kausapin si Mama? Pinapalaki mo ang gulo. Hindi pagtatanggol, hindi pag-aalala, kundi isang paninisi. Sa paningin ng kanyang asawa, siya pa rin ang may kasalanan. Siya ang gumagawa ng gulo. Isang mainit na likido ang pumatak sa screen ng kanyang cellphone. Luha. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng galit, ng pagkadismaya, ng pinal na paggising sa katotohanan. Sa laban na ito, alam na ni Liwayway. Nag-iisa siya. Ang mga sumunod na araw ay isang pagsubok sa katatagan ni Liwayway. Ang bawat pagpasok niya sa opisina ay may kasamang bigat. Ramdam niya ang mga tingin, naririnig niya ang mga bulungan na biglang tumitigil kapag siya'y dumarating. Ang social media post ni Aling Amora ay parang isang lason na kumalat na sa hangin at unti-unti niyang nararamdaman ang epekto nito. Ngunit pinilit niyang huwag magpaapekto. Ibinuhos niya ang kanyang sarili sa trabaho. Umaasang ang kanyang dedikasyon at profesionalismo ang magiging kalasag niya laban sa mga paninira. Isang hapon, habang pilit niyang tinatapos ang isang report, tumunog ang telepono sa kanyang mesa. Ang sekretarya ng kanilang general manager, si Mr. Sandoval. "Hi, Liway. Pinapatawag ka ni Sir Sandoval sa conference room? Now na daw," sabi nito sa kabilang linya. Kinabahan si Liwayway. Bihira siyang ipatawag ng GM. Ang isip niya ay agad na lumipad sa post ni Aling Amora. Ito na ba yon?
Aabot na ba sa management ang personal na gulo ko? Nanginginig ang mga tuhod niya habang naglalakad patungo sa conference room. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Mr. Sandoval na nag-iisang nakaupo sa dulo ng mahabang mesa. Ang mukha nito ay seryoso at hindi niya mabasa. "Maupo ka, Liwayway," sabi nito. Ang boses ay formal. Umupo si Liwayway sa silyang nasa tapat niya. Ang lamig ng aircon sa silid ay tila tumatagos hanggang sa kanyang mga buto. "Liwayway!" Panimula ni Mr. Sandoval pagkatapos ng ilang sandali ng nakabibinging katahimikan. "Alam kong isa ka sa mga pinakamahuhusay na empleyado natin dito. Your records speak for themselves. Kaya naman itong sitwasyon na ito ay napakadelikado." "Sir, ano po bang ibig ninyong sabihin?" tanong ni Liwayway. Ang puso niya'y kumakabog ng malakas. Huminga ng malalim si Mr. Sandoval. Halatang nahihirapan siyang simulan ang sasabihin. "Kaninang umaga, may bisita akong hindi inaasahan. Ang iyong biyanan, si Ging Amora de Leon." Parang binuhusan ng malamig na tubig si Liwayway. Ano na namang ginawa niya? "Nagpunta siya dito," pagpapatuloy ng manager. "At prangkahan kong sasabihin sa'yo, Liwayway, ito na yata ang pinakakakaibang pag-uusap na naranasan ko sa buong karir ko." Nagkwento si Mr. Sandoval. Nagpunta raw si Aling Amora sa opisina na umiiyak, nagmamakaawa. Sinabi nito na labis siyang nag-aalala para kay Liwayway. At doon, sinabi niya ang isang kwentong hindi kailanman inasahan ni Liwayway na maririnig. Ayon sa kanya, sabi ni Mr. Sandoval, habang maingat na pinipili ang kanyang mga salita, may balak ka na daw umalis sa kumpanya. Gusto mo na daw mag-resign, ngunit gusto mo raw makuha ang iyong severance pay, kaya't kailangan mo ng dahilan para ikaw ang tanggalin ng kumpanya. Hindi makapaniwala si Liwayway sa kanyang naririnig. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas sa pagkabigla. "Sir, hindi po yan totoo." Tinaas ni Mr. Sandoval ang kanyang kamay. Hudyat na patapusin muna siya. At dito na papasok ang pinakamahirap na parte. Inamin niya sa akin. Ang tungkol sa gintong kwintas. Naramdaman ni Liwayway na tumigil ang pag-ikot ng mundo. Sinabi niya sa akin na ang kwintas na yon. Huminto saglit si Mr. Sandoval. Tila hindi rin makapaniwala sa sasabihin ay isang regalo para sa akin. Isang advance thank you gift. Para daw tulungan kitang makahanap ng mabigat na dahilan para matanggal ka sa trabaho. Isang nakabibinging ugong ang narinig ni Liwayway sa kanyang mga tainga. Ang bawat salita ni Mr. Sandoval ay parang isang matulis na kutsilyong paulit-ulit na itinarak sa kanyang likod. Ang kwintas, hindi iyon para sa karangyaan ni Aling Amora. Hindi iyon para ipagyabang sa mga amiga niya. Iyon ay isang sandata. Isang bayad para sirain ang kanyang kinabukasan. Para mawala sa kanya ang nag-iisang bagay na pag-aari niya. Ang kanyang karera. Para tuluyan siyang makulong sa bahay, maging isang bilanggo na walang sariling pera. At lubusang mapasailalim sa kontrol ng kanyang biyenan. Ang kasamaan, ang lalim ng kasamaan, hindi niya ito kayang arukin. "Sir, maniwala po kayo. Kasinungalingan po ang lahat ng yan." Sabi ni Liwayway, ang boses niya ay nanginginig at halos hindi na marinig. Napakapit siya ng mahigpit sa braso ng Silya para suportahan ang sarili niyang nanghihinang katawan. Tumingin si Mr. Sandoval sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ni Liwayway ang awa sa mga mata nito. "Naniniwala ako sa iyo, Liwayway. Kilala kita. Ngunit hindi mo rin ako masisisi. Isang empleyado na sinisiraan ng sariling pamilya sa harap ng kanyang manager? Ito ay isang seryosong bagay." Tumayo si Mr. Sandoval at lumapit sa bintana. Tinalikuran siya. Ang susunod niyang sinabi ang tuluyang gumupo sa natitirang pag-asa ni Liwayway. "I'm sorry, Liwayway. Ngunit dahil sa mga seryosong aligasyong ito, kahit na hindi ako naniniwala sa mga ito, kailangan naming sundin ang protocol ng HR. Ang kumpanya ay kailangang maglagay sa iyo sa isang temporary
Paid suspension habang nagsasagawa kami ng internal investigation. Gumuho ang sahig na tinatapakan niya. Hindi alam ni Liwayway kung paano siya nakalabas ng conference room. Ang kanyang mga hakbang, pabalik sa kanyang mesa, ay parang mga hakbang ng isang multo. Ramdam niya ang mga tingin ng kanyang mga katrabaho, ngunit wala siyang makitang mukha. Lahat ay malabo. Ang tanging malinaw sa kanyang isipan ay ang mga salitang sinabi ni Mr. Sandoval. Temporary suspension, internal investigation. Kinuha niya ang kanyang bag sa isang kilos na automatiko. Walang lingon-likod. Nilisan niya ang gusali na sa loob ng maraming taon ay nagsilbing kanyang pangalawang tahanan. Pagdating niya sa maliit na silid na tinutuluyan niya, ibinagsak niya ang kanyang sarili sa kama. Hindi siya umiyak, hindi siya sumigaw. Ang tanging nararamdaman niya ay isang nakakamanhid na lamig. Kinuha niya mula sa kanyang bag ang isang puting sobre, ang official notice ng kanyang suspension. Tinitigan niya ang mga salitang nakasulat doon, ang pangalan niya, ang posisyon niya, at ang mga salitang indefinite suspension, walang hangganan, isang sentensyang walang katiyakan kung kailan matatapos. Ito ang plano ni Aling Amora. Ang perpektong krimen. Sirain siya nang hindi man lang siya direktang hinahawakan. Nakatitig lang siya sa papel hanggang sa ang mga letra ay nagsimulang magsayaw sa kanyang paningin. Ang kanyang isip ay blanko. Ang kanyang puso ay pagod na sa pagtibok. Nang gumabi, ang katahimikan ng silid ay naging mas nakakabingi. Ang mga tunog mula sa labas, ang busina ng mga sasakyan, ang tawanan ng mga kapitbahay ay parang galing sa ibang mundo. Isang mundong hindi na siya kabilang. Sa gitna ng kadiliman, kinuha niya ang kanyang cellphone. Binuksan niya ang kanyang photo gallery. Ang unang bumungad sa kanya ay isang litrato nilang dalawa ni Hangin. Kuha sa isang beach sa Batangas, 2 taon na ang nakalipas. Nakangiti sila pareho, masayang masaya. Ang mga mata ni Hangin sa litratong iyon ay puno ng pagmamahal para sa kanya. Nasaan na ang lalaking yan? Tanong niya sa sarili. Nag-scroll pa siya. Ang kanilang wedding photo. Ang unang Pasko nila sa Distrito Kanlungan. Isang selfie habang kumakain sila ng fishball sa kalye. Ang bawat litrato ay isang patunay ng isang buhay na minsan ay naging masaya. Isang buhay na pinaniwalaan niya. At doon, sa wakas, bumigay na siya. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos na parang isang sirang dam. Humagulgol siya. Isang iyak na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Iyak para sa nawalang pag-ibig. Iyak para sa nasirang tiwala. Iyak para sa sarili niya. Ang babaeng masayahin at puno ng pangarap sa mga litratong yon. Ang babaeng unti-unting pinatay ng lalaking nangakong mamahalin siya habang buhay. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi pamilyar na numero. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at sinagot ito. Ang boses ay paos at basag. Hello? Good evening. May we speak to Miss Liwayway Gatchalian? Tanong ng isang malamig at profesional na boses. Speaking. This is from the Credit Card Division of BDO. We would like to remind you of your outstanding balance of 75,000 pesos, which is now 30 days past its due date. Failure to settle this amount will result in further penalties. Hindi na niya narinig ang mga huling salita. Ang boses sa kabilang linya ay nagpatuloy sa pagsasalita, ngunit ang tanging naririnig na lang ni Liwayway ay ang ugong sa kanyang mga tainga. Ang utang, ang pinagmula ng lahat ng ito, ang gintong kwintas na naging tanikala ng kanyang pagbagsak. Ibinaba niya ang tawag. Nawalan siya ng asawa, nawalan siya ng tahanan, nawalan siya ng trabaho. At ngayon, baon pa siya sa utang na hindi siya ang gumawa. Ito na ang dulo. Ito na ang pinakamababang punto ng kanyang buhay. Nasa ilalim na siya ng isang madilim at malalim na balon at wala nang mas ibababa pa.
Pakiramdam niya ay wala nang paraan para makaahon pa. Sa isang iglap ng desperasyon, iginala niya ang kanyang paningin sa maliit na silid. Nahagip ng kanyang mga mata ang isang bagay sa ibabaw ng maliit na mesa. Ang kanyang budget notebook, ang luma at kupas na kwaderno kung saan nakasulat ang bawat sentimo ng kanyang sakripisyo. Dahan-dahan siyang tumayo. Lumapit siya sa mesa at kinuha ito. Ang bigat nito sa kanyang mga kamay ay pamilyar. Binuklat niya ito sa isang pahina. Ang mga numero ay nakahanay ng maayos. Ang mga kolum ng gastos at kita. Ang mga resibong nakaipit sa pagitan ng mga pahina. Tinitigan niya ang mga ito. Sa mundong puno ng kasinungalingan, sa mundong puno ng paninira at pagbabaluktot ng katotohanan, ang mga numerong ito ay tapat. Walang emosyon, walang pagkiling, at sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang maliit na kislap ang sumibol sa kanyang isipan. Isang ideya, isang sandata. Isinara niya ang kwaderno. Hinawakan niya ito ng mahigpit sa kanyang dibdib. Huminga siya ng malalim at sa pagbuga ng hangin, may kasama itong bagong determinasyon. Kung ang mga numero ay hindi nagsisinungaling, sabi niya sa kanyang sarili, ang boses sa kanyang isip ay hindi na nanginginig, kundi matatag at buo. Gagamitin ko ang mga ito para sabihin ang katotohanan. Kinaumagahan, ibang liwayway ang gumising. Wala na ang mga bakas ng luha sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng isang apoy na matagal nang natutulog sa kanyang kalooban. Ang gabi ng pag-iisa ay hindi siya tuluyang winasak. Sa halip, sinunog nito ang lahat ng takot at pag-aalinlangan sa kanyang puso at ang tanging natira ay ang matigas na bakal ng kanyang determinasyon. Ang una niyang ginawa ay tawagan ang kanyang kaibigang si Rina, hindi para umiyak, kundi para humingi ng tulong. Rina, sabi ni Liwayway sa telepono, ang boses ay kalmado at diretso. Kilala mo ba si Attorney Jessica Reyes? Yung pinsan mo na litigator? Pwede mo ba akong i-refer sa kanya? Kailangan ko ng abogado. Nagulat si Rina sa kabilang linya, ngunit narinig niya ang pagbabago sa tono ng kaibigan. Oo naman, Liway. Anong nangyari? Mamaya ko ikukwento. Sa ngayon, kailangan ko lang ng appointment. As soon as possible. Kinahapunan, nagkita sila ni Attorney Jessica Reyes sa isang maliit na opisina sa Makati. Si Attorney Reyes ay isang babaeng nasa mga 30, may matalas na tingin at isang presensyang nagsasabing hindi siya basta-basta. Nakinig si Attorney Reyes ng walang gambala habang isinasalaysay ni Liwayway ang lahat mula sa pagkontrol ni Aling Amora sa sahod ni Hangin, sa gintong kwintas, sa mga post sa social media, hanggang sa paninira sa kanyang manager na nagresulta sa kanyang suspensyon. Pagkatapos magsalita ni Liwayway, sumandal si Attorney Reyes sa kanyang upuan. Mabigat ang kaso mo, Liwayway. Salita laban sa salita. At sa mata ng marami, ang biyenan ay palaging nasa tama. Hindi natin nagsiliwayway. Alam ko po, sagot niya. At doon, inilapag niya sa mesa ang kanyang sandata. Ang luma niyang budget notebook. Kasama nito ang isang folder na puno ng mga dokumento. Hindi po ito salita laban sa salita, sabi ni Liwayway habang binubuklat ang notebook. Ito po ay katotohanan laban sa kasinungalingan. Nagsimula ang isang montage ng paghahanda. Ang maliit na silid ni Liwayway ay naging isang war room. Ang kanyang kama ay napuno ng mga dokumento. Nagprint siya ng mga bank statement ng 5 taon. Hinanap niya ang mga resibo ng Meralco, ng tubig, ng internet. Lahat ay nakapangalan sa kanya. In-screenshot niya ang bawat post ni Aling Amora kasama ang lahat ng mapanirang komento. Kumuha siya ng kopya ng kanyang credit card statement kung saan malinaw na nakasaad ang transaksyon sa Manila's Finest Jewels. Ang bawat papel na kanyang hinahawakan ay isang piraso ng ebidensya. Ang bawat numero sa kanyang budget notebook
Mula sa presyo ng 1 kilong bigas hanggang sa halaga ng gamot ni Hangin noong nagkasakit ito ay isang testimonya sa kanyang sakripisyo. Ang kanyang pagiging metikuloso bilang isang accountant na minsan ay tinawanan ni Aling Amora na sobrang kuripot ay siya na ngayong magiging pinakamalakas niyang armas. Pinagsama-sama niya ang lahat, inayos sa mga folder na may label, financial abuse, defamation, proof of expenses. Sa bawat dokumentong kanyang isinasalansan, lalong tumitibay ang kanyang loob. Nang muli siyang humarap kay Attorney Reyes, pagkalipas ng 1 linggo, dala-dala niya ang isang makapal na accordion folder. Napanganga si Attorney Reyes habang isa-isang tinitingnan ang mga dokumento. Ang kanyang profesional na pagkalamig ay napalitan ng paghanga. Miss Gatchalian, liwayway, ito ay higit pa sa sapat. This is a solid case. You've done most of my work for me. Tumayo si Liwayway at tumingin sa salamin sa loob ng opisina. Ang nakita niya ay hindi na ang babaeng umiiyak sa dilim. Ang nakita niya ay isang babaeng pagod, may mga eye bags, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang liwanag na hindi pa niya nakikita dati. Ang liwanag ng isang taong handa nang lumaban para sa sarili. Sa kabilang banda, sa Distrito Kanlungan, isang sobre ang dumating, isang registered mail. Nagtatakang kinuha ito ni Hangin. Nakita niya ang seal ng isang law office. Kinakabahan, binuksan niya ito. Nasa loob ang 2 formal na dokumento. Ang isa ay isang petition for annulment na isinampa ni Liwayway Gatchalian de Leon. Ang isa naman ay isang formal demand letter para kay Amora de Leon na nagsasaad ng kasong cyber libel at slander by deed na may kalakip na mga screenshot ng kanyang mga posts sa Facebook. "Mama!" sigaw ni Hangin. Ang kanyang boses ay puno ng panik. Lumabas si Aling Amora mula sa kusina, nagpupunas ng kamay. "Ano ba yan? Makasigaw ka!" Iniabot ni Hangin ang mga papel. Binasa ito ni Aling Amora. Sa una, isang mapanuyang tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. "Nag-aabogado na ang bruha? Akala niya matatakot niya ako?" Sabi niya, pilit na ipinapakita ang katapangan. Ngunit nang makita ni Hangin ang mga kalakip na ebidensya, ang mga screenshot, ang detalyadong listahan ng mga akusasyon, ang kanyang mukha ay namutla. Nakita niya ang salitang pinsala, danyos, at ang mga posibleng parusa. Tumingin siya sa kanyang ina, na ngayon ay hindi na tumatawa. Ang nangiti sa mga labi nito ay unti-unting nawala. Napalitan ng isang ekspresyong hindi pa niya nakikita dati. Ang ekspresyon ng tunay na takot. Nagsimula na ang laban. At sa unang pagkakataon, napagtanto ni Hangin at ng kanyang ina na ang kalaban nila ay hindi na ang tahimik at mapagtimping liwayway na kilala nila. Ang araw ng pagdinig ay dumating. Ang hangin sa loob ng korte ay malamig at mabigat, puno ng hindi masabing tensyon. Nakaupo si Liwayway sa tabi ni Attorney Reyes. Ang kanyang mga kamay ay magkadikit sa ibabaw ng kanyang kandungan. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na bestida, isang simbolo ng kanyang pagluluksa sa namatay niyang pagsasama, ngunit isa ring simbolo ng kanyang dignidad at lakas. Sa kabilang panig ng silid, naroon si Aling Amora at si Hangin, kasama ang kanilang abogado. Sa unang pagkakataon, nakita ni Liwayway ang takot sa mga mata ng kanyang biyenan. Ang dating mapagmataas na tindig nito ay bahagyang nakukuba at ang kanyang mga mata ay mailap. Si Hangin naman ay hindi makatingin ng diretso sa kanya. Ang tingin nito ay laging nakayuko sa sahig. Nang tawagin ang kanilang kaso, huminga ng malalim si Liwayway. Ito na yon. Unang tumayo sa witness stand si Liwayway. Sa tulong ng kanyang abogada, isinalaysay niya ang lahat ng may kahinahunan at kalinawan. Hindi siya umiyak, hindi siya nagtaas ng boses. Ang kanyang mga salita ay diretso at matatag. At pagkatapos,
Isa-isa nilang inilatag ang mga ebidensya. Your Honor, sabi ni Atty. Reyes, ipinipresenta namin ang Exhibit A, isang notebook kung saan nakadetalye ang lahat ng kita at gastusin ni Gengel Liwayway Gatchalian sa loob ng 5 taon. Mapapansin po ninyo na tanging ang sahod lamang niya ang ginagamit para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Inabot ng Clerk of Court ang budget notebook sa hukom. Binuklat ito ng hukom, ang kanyang mga mata ay seryosong sinusuri ang bawat pahina. Exhibit B, pagpapatuloy ni Atty. Reyes, ang mga bank statement at payslip ni G. Hangin de Leon na magpapatunay na ang kanyang buong sahod ay regular na winidraw sa ATM na malapit sa tirahan ni Giang Amora de Leon. Exhibit C, ang credit card statement ni Geng Gatchalian na malinaw na nagpapakita ng transaksyon sa Manila's Finest Jewels. At Exhibit D, ang mga screenshot ng mga mapanirang puring post ni Geng Amora de Leon sa social media. Habang inilalatag ang bawat ebidensya, lalong namumutla si Aling Amora. Ang kanyang abogado ay paulit-ulit na nag-object, ngunit lahat ay na-overrule. Ang mga ebidensya ay masyadong matibay. Pagkatapos, isinalang sa cross-examination si Aling Amora. Sa simula, pilit pa rin niyang ipinapakita ang kanyang katapangan. Ngunit sa bawat tanong ni Atty. Reyes, unti-unti siyang nasusukol. Geng de Leon, tanong ni Atty. Reyes, totoo po bang ginamit ninyo ang credit card ng inyong manugang ng walang paalam? Hindi totoo yan. May paalam ako sa anak ko. Pagmamatigas ni Aling Amora. Ngunit ang credit card ay nakapangalan kay Liwayway Gatchalian. Nagpaalam po ba kayo sa kanya? Bakit ako magpapaalam? Asawa siya ng anak ko. Pera din yon ni Hangin. De Leon, ipinresinta na po namin ang ebidensya na sahod ni Liwayway ang bumubuhay sa kanilang bahay. Ngayon, gusto ko pong itanong, saan ninyo po ginagamit ang sahod ni Hangin na buwan-buwan ninyong kinukuha? Natigilan si Aling Amora. Para sa mga gastusin sa bahay, para sa pagkain, sa mga gamot ko. Biglang naglabas si Atty. Reyes ng isa pang folder. Ganoon po ba? Dahil ayon sa aming source, Gineng de Leon, mayroon po kayong malaking pagkakautang dahil sa inyong regular na paglalaro ng tong its at mahjong sa inyong mga amiga. Totoo po ba ito? Ang kulay sa mukha ni Aling Amora ay tuluyang nawala. Napatingin siya kay Hangin. Nagulat na gulat din sa revelasyon. Ang kanyang pinakatatagong sikreto ay nabunyag na sa harap ng lahat. Hindi totoo yan, kasinungalingan. Sigaw niya, ang kanyang boses ay nagiging histerikal. Kasinungalingan po ba, Ginang de Leon? O baka naman po ang totoong kasinungalingan ay ang mga post ninyo sa Facebook? Tinawag ninyo siyang materyosa. Pero sino po ba talaga ang nangangailangan ng pera? Tinawag ninyo siyang masamang asawa, pero sino po ba ang sumira sa kanilang pagsasama? Hindi na nakasagot si Aling Amora. Napahawak siya sa kanyang dibdib, biglang humihingal. Hindi ako makahinga. Ngunit hindi na ito umubra. Ang hukom ay nakatingin sa kanya nang may seryosong ekspresyon. Kasalanan niya lahat ito. Biglang sigaw ni Aling Amora. Itinuturo si Liwayway. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkabigo. Sinisira niya ang pamilya ko. Ang anak ko. Isang malakas na pukpok ng martilyo ang narinig sa buong silid. Order in the court! Sigaw ng hukom. Tumingin ang hukom sa listahan ng mga testigo. Ang susunod na testigo, tinatawag sa witness stand, si G. Hangin de Leon. Napatigil ang lahat. Napatingin si Hangin sa kanyang ina, na ngayon ay umiiyak na sa upuan nito. Pagkatapos, napatingin siya kay Liwayway, na nakatingin din sa kanya, hindi nang aakusa, hindi nagmamakaawa, kundi simpleng naghihintay. Dahan-dahang tumayo si Hangin. Ang bawat hakbang niya patungo sa witness stand ay parang 1 kilometro ang layo. Ang lahat ng mata sa korte ay nakatuon sa kanya.
Ang bigat ng katotohanan at kasinungalingan ay nakapatong ngayon sa kanyang mga balikat. Ang bawat hakbang ni Hangin patungo sa witness stand ay parang isang paglalakbay sa impyerno. Ang bigat ng kanyang mga paa ay katumbas ng bigat ng kasalanang dinadala niya. Ang ugong sa loob ng korte ay unti-unting humina hanggang sa ang tanging naririnig na lang niya ay ang malakas na pagkabog ng sarili niyang dibdib. Sa isang iglap, nag-flashback sa kanyang isipan ang lahat. Ang pangako niya sa harap ng altar na aalagaan at poprotektahan si Liwayway. Ang mga ngiti at tawanan nila sa simula ng kanilang pagsasama. Ang unti-unting pagbabago nang manirahan sila kasama ng kanyang ina. Ang mga maliliit na kompromisong ginawa niya na sa paglipas ng panahon ay naging isang malaking pagkakanulo. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at nanumpa. Sasabihin ko ang katotohanan, ang buong katotohanan, at wala nang iba kundi ang katotohanan. Ang mga salita ay tila bumara sa kanyang lalamunan. Dahil sa unang pagkakataon, napilitan siyang harapin ang katotohanang matagal na niyang tinatakasan. Umupo siya. Sa kanyang kanan, nakita niya ang kanyang ina, si Aling Amora, na nakayuko at humihikbi. Ang babaeng nagpalaki sa kanya, ang babaeng itinuro sa kanya na dapat mahalin at sundin ng walang pasubali. Ang natural na ugali niya ay ang protektahan nito. Ngunit paano? Sa kanyang kaliwa, naroon si Liwayway, kalmado, matatag. Ang mukha nito ay walang emosyon, ngunit ang mga mata nito ay nagsasabi ng lahat. Nakita niya roon ang sakit, ang pagod, ang pagkadismaya. Hindi na ito ang Liwayway na kanyang pinakasalan. Ito ay isang babaeng hinubog ng sakit na siya mismo ang nagdulot. Nagsimula ang mga tanong mula kay Attorney Reyes. Direkta. Walang paligoy-ligoy. Ginoong De Leon, totoo po ba na sa loob ng 5 taon ng inyong pagsasama, ang inyo pong buong sahod ay direktang ibinibigay ninyo sa inyong ina na si Ginang Amora De Leon? Huminga ng malalim si Hangin. Ito na. Walang nang atrasan. Opo. Ginoong De Leon, totoo po ba na kusa ninyong ibinigay ang credit card ng inyong asawa sa inyong ina? Kahit alam ninyong ito ay nakapangalan sa kanya at siya lamang ang may karapatang gumamit nito? Napalunok siya. Opo. At Ginoong De Leon, may kaalaman po ba kayo sa malaking pagkakautang ng inyong ina dahil sa pagsusugal? Tumingin siya sa kanyang ina, na ngayon ay nakatingin sa kanya ng may pagmamakaawa. Ngunit nakita niya rin ang anino ni Liwayway, ang pagod nitong mukha habang nagbabadjet gabi-gabi. May naririnig po ako. Mahinang sagot niya. Ang huling tanong ni Attorney Reyes ay hindi na tungkol sa pera. Ito ay mas mabigat, mas personal. Tinitigan siya ng abogada ng diretso sa mata. Ginoong De Leon, simple lang po ang tanong ko. Sa kabuuan ng pagsasama ninyo bilang mag-asawa, pinrotektahan niyo po ba ang inyong asawa? Katahimikan. Ang tanong ay parang isang malakas na sampal na gumising sa kanyang natutulog na konsensya. Pinrotektahan ba niya si Liwayway mula sa masasakit na salita ng kanyang ina? Mula sa pang-aabusong pinansyal? Mula sa paninira sa social media? Mula sa tangkang pagsira sa kanyang trabaho? Ang mga sagot ay malinaw na hindi. Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa korte. Ang tanging maririnig ay ang pag-iyak ng kanyang ina. Gusto niyang sumagot ng oo. Gusto niyang ipagtanggol ang sarili. Ngunit walang kasinungalingan ang kayang lumabas sa kanyang bibig sa mga sandaling iyon. Ang bigat ng katotohanan ay masyadong mabigat. Yumuko siya, hindi na makatingin sa kahit sino. At sa isang boses na halos hindi marinig, isang boses na basag at puno ng kahihiyan, sinabi niya ang sagot. Hindi po. Pagkasabi niya noon, pakiramdam niya ay gumuho ang buong pagkatao niya. Tumingin siya kay Liwayway at sa unang pagkakataon, nakita niya ito ng buong buo.
Ang sakit na tiniis nito, ang mga luhang iniyak nito sa gabi, habang siya'y mahimbing na natutulog, ang lakas na kinailangan nitong hugutin para tumayo mag-isa. At isang matinding pagsisisi, huli na at walang nang saysay, ang bumalot sa kanyang puso. Tumingin siya sa kanyang ina, hindi na may awa, kundi may bahid ng paninisi. Bakit, Nay? Bakit ninyo kami dinala sa ganito? Ngunit nag-iwas ng tingin si Aling Amora, hindi kayang salubungin ang mga mata ng sariling anak na isinadlak niya sa kahihiyan. Tumayo ang hukom. Ang kanyang muka ay seryoso at hindi na kailangan pang magsalita para ipahiwatig ang kanyang saloobin. Ang hukumang ito ay maglalabas ng desisyon sa susunod na linggo. Anunsyo nito. Bago hampasin ang kanyang martilyo. Nang matapos ang sesyon, si Aling Amora ay halos hindi na makatayo. Inalalayan siya ng kanyang abogado habang lito at lulugmok na naglalakad palabas ng korte. Naiwan si Hangin na nakaupo sa witness stand, mag-isa. Nakatingin sa kawalan. Talo, wasak, at huli na ang lahat. Isang linggo ang lumipas na parang isang taon. Para kay Liwayway, ito ay isang linggo ng tahimik na paghihintay. Para naman sa mag-inang De Leon, ito ay isang linggo ng takot at hindi mapakaling pag-iisip. At dumating ang araw ng paghahatol. Nakatayo si Liwayway sa loob ng korte, katabi si Attorney Reyes. Ngayon, wala na ang kaba sa kanyang dibdib. Napalitan ito ng isang kalmadong pagtanggap. Anuman ang maging desisyon, alam niyang ginawa na niya ang lahat. Ipinaglaban na niya ang kanyang katotohanan. Binasa ng hukom ang desisyon. Ang bawat salita ay tumatagos sa katahimikan ng silid. Sa kaso ng petisyon para sa pagpapawalang bisa ng kasal, matapos suriin ang mga ebidensya, partikular na ang testimonya na nagpapatunay ng paulit-ulit na psychological incapacity ni G. Hangin De Leon, nagampanan ng kanyang mga esensyal na obligasyon bilang asawa dahil sa labis na impluensya at kontrol ng kanyang ina. Ang petisyon ay pinagbibigyan. Isang malakas na pagsinghap ang narinig mula sa panig ni Aling Amora. Opisyal na. Wala nang bisa ang kanilang kasal. Nagpatuloy ang hukom. Sa kaso naman ng cyber libel na isinampa ni Geng Ed Liwayway Gatchalian laban kay Geng Amora de Leon, napatunayan ng korte nang walang anumang duda na ang mga post sa social media ay malisyoso, mapanirang puri at nagdulot ng matinding pinsala sa reputasyon at emosyon ng nagsasakdal. Dahil dito, si Gang Amora de Leon ay napatunayang guilty. Napatayo si Aling Amora, hindi makapaniwala. Hindi totoo yan. Manahimik, sigaw ng hukom. Ang boses ay dumadagundong. Ang parusa ay ang pagbabayad ng danyos perwisyos para sa pinsalang moral at sa nasirang reputasyon. At dahil sa bigat ng epekto nito sa trabaho ng biktima, inaatasan din siyang harapin ang parusang naaayon sa batas. Pagkatapos basahin ang hatol, isang luhang mainit ang pumatak mula sa mata ni Liwayway. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng paglaya, ng katarungan. Tapos na. Sa wakas, tapos na ang lahat. Ang mga sumunod na linggo ay mabilis na nagdaan. Ang balita ng pagkatalo sa korte ng mag-inang De Leon ay kumalat na parang apoy sa kanilang komunidad. Ang mga dating amiga ni Aling Amora sa Mayungan ay isa-isang lumayo. Ang mga kapitbahay na dati bumabati sa kanya ay ngayoy nag-iiwasan ng tingin. Ang kahihiyan ay isang mabigat na parusa na araw-araw niyang pinapasan. Upang mabayaran ang utang sa sugal at ang danyos perwisyos kay Liwayway, napilitan silang ibenta ang bahay sa Distrito Kanlungan, ang bahay na ipinagmamalaki ni Aling Amora, ang kaharian kung saan siya ang reyna. Lumipat sila sa isang maliit at nangungupahang apartment, isang malaking dagok sa kanilang ego. Isang gabi, nakaupo si Hangin sa loob ng kanilang masikip na sala, nakatingin sa isang lumang kahon
Kinuha niya mula roon ang kanilang wedding album. Binuklat niya ito at nakita ang mga litrato nila ni Liwayway noong araw ng kanilang kasal. Masaya, puno ng pag-asa, puno ng mga pangarap na siya mismo ang sumira. Ang pagsisisi ay isang lason na unti-unting pumapatay sa kanya sa bawat araw na lumilipas. Samantala, isang magandang balita ang dumating para kay Liwayway. Pagkatapos ng investigasyon ng kumpanya na sinamahan pa ng kopya ng desisyon ng korte, hindi lang siya pinabalik sa trabaho. Isang formal na apology ang ipinahatid sa kanya ni Mr. Sandoval kasama ang isang alook. Isang promosyon bilang bagong head ng kanilang accounting department. Napatunayan mo ang iyong integridad, Liwayway, sabi ni Mr. Sandoval. Hindi lang bilang empleyado, kundi bilang tao. Karapat-dapat ka dito. Nang gabing iyon, habang nag-aayos ng kanyang mga gamit sa bago niyang apartment, isang maliit ngunit sarili niyang espasyo, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula sa isang numerong hindi nakasave sa kanyang contacts. From unknown number. Patawad, Liway. Sana maging masaya ka. Alam niyang si Hangin yon. Tinitigan niya ang mensahe ng matagal. May isang bahagi sa kanya na gustong mag-reply. Ngunit ano pa ang sasabihin niya? Napatawad na niya ito, hindi para sa kanya, kundi para sa sarili niya. Ang pagpapatawad ang huling hakbang para tuluyan na siyang makalaya. Walang pag-aalinlangan, pinindot niya ang delete. Hindi siya galit, hindi rin siya masaya. Ang tanging nararamdaman niya ay kapayapaan. Lumipas ang 6 na buwan. Ang mga sugat na iniwan ng nakaraan ay unti-unti nang naghihilom. Ang mga alaala ay naroon pa rin, ngunit hindi na sila masakit. Sila'y mga paalala na lang ng isang laban na kanyang ipinanalo at ng mga aral na kanyang natutunan. Isang maaraw na umaga ng Lunes, makikita si Liwayway na nakatayo sa harap ng isang conference room. Hindi na siya ang dating accountant na laging nakayuko. Ang kanyang tindig ay diretso, ang kanyang pananamit ay pulido, at ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa habang pinangungunahan niya ang isang mahalagang pagpupulong. Maso. As we can see from the quarterly projections, mayroon tayong significant growth sa ating revenue stream, sabi niya, habang itinuturo ang mga numero sa presentation. At ito ay dahil sa dedikasyon at pagtutulungan ng bawat isa sa atin. Pagkatapos ng pulong, pinalakpakan siya ng kanyang mga kasamahan. Ang respeto sa kanilang mga mata ay isang bagay na pinaghirapan niya at lubos niyang pinahahalagahan. Ngumiti siya, isang ngiting totoo at nagmumula sa puso. Ngunit ang tunay na tagumpay para kay Liwayway ay hindi matatagpuan sa loob ng opisina. Kinahapunan, pagkatapos ng trabaho, hindi siya umuwi sa kanyang apartment. Sa halip, nagtungo siya sa isang pamilyar na lugar, ang Kapihan Sinag. Ngunit ngayon, hindi na siya isang customer na naghahanap ng kanlungan. Pagpasok niya, sinalubong siya ng masayang bati ng mga staff. "Good afternoon po, Ma'am Liway." Ngumiti siya pabalik. "Kumusta ang benta natin ngayon, Ana?" Tanong niya sa barista. "Oo, benta nila." Gamit ang perang nakuha niya mula sa danyos perwisyos at ang sarili niyang ipon, ginawa ni Liwayway ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Binili niya ang maliit na coffee shop. Ang lugar na naging saksi sa kanyang mga luha at kalungkutan ay siya na ngayong inisimbolo ng kanyang tagumpay at bagong simula. Nagtanggal siya ng kanyang blazer at nagsuot ng isang apron. Tumayo siya sa likod ng counter, tinutulungan ng kanyang mga staff sa pag-aasikaso ng mga customer. Ang amoy ng kape, ang tunog ng tawa ng mga tao, ang init ng ilaw, lahat ng ito ay nagbibigay sa kanya ng isang pakiramdam ng kaligayahan na hindi kayang ibigay ng kahit anong yaman. Nang medyo humina na ang dami ng tao, nagtimpla siya ng sarili niyang tasa ng Amerikano. Umupo siya sa paborito niyang pwesto sa may bintana. Ang parehong pwesto
kung saan niya minsan sinubukang buuin ang kanyang nasirang buhay gamit ang isang budget notebook. Tumingin siya sa labas. Dapit hapon na. Ang sikat ng araw ay nagbibigay ng isang ginintuang kulay sa lahat ng bagay sa paligid. Ang sinag na ipinangalan sa kapihan ay siya na ngayong nararamdaman niya sa kanyang buong pagkatao. Hindi na siya naghahanap ng pag-ibig mula sa iba. Natagpuan na niya ang pinakamahalagang pag-ibig sa lahat, ang pagmamahal para sa kanyang sarili. Ang kanyang kaligayahan ay hindi na nakadepende sa isang lalaki o sa pag-apruba ng ibang tao. Ang kanyang kaligayahan ay pag-aari na niya. Huminga siya ng malalim, nilalasap ang bawat sandali. Ang kanyang nakaraan ay hindi niya binura. Ito ay bahagi na ng kung sino siya. Ngunit hindi na nito hawak ang kanyang kinabukasan. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin ng bintana. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay hindi na biktima. Siya ay isang survivor, isang mandirigma, isang babaeng dumaan sa pinakamadilim na gabi. At sa wakas, buong tapang na niyakap ang pagsikat ng kanyang sariling bagong umaga. Itinaas niya ang kanyang tasa ng kape, isang tahimik na pagpupugay sa kanyang sarili. At sa kanyang mga labi, isang ngiti ang sumilay, isang nanangiting payapa, buo at tunay na maligaya. At dito po nagtatapos ang kwento ni Liwayway, isang kwentong nagpapatunay na gaano man kadilim ang gabi, laging mayroong bukang liwayway na naghihintay. Ang aral na iniiwan sa atin ng kanyang paglalakbay ay simple ngunit makapangyarihan. Ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa pagtitiis sa isang sitwasyong sumisira sa iyong pagkatao, kundi sa katapangang bumitaw, tumayo para sa sarili at ipaglaban ang iyong dignidad. Minsan, ang pinakamalaking pagpapakita ng pagmamahal ay ang pagmamahal muna sa iyong sarili. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwentong ito. Lubos po naming ikinatutuwa ang inyong pagtangkilik. Kung mayroon po kayong mga saloobin o komento tungkol sa kwento ni Liwayway, huwag po kayong mag-atubiling i-share yan sa comment section sa ibaba. At kung mayroon kayong mga request na genre o uri ng kwento na gusto ninyong mapakinggan sa susunod, i-comment nyo na rin po yan. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.